pag-usapan natin tong District 2. Tondo, Manila. Kasi medyo maganda to eh. Maganda tong lugar na to. Masyadong mainit din ang politika dito sa pagitan ni former Congressman Carlo Lopez at itong si Roland Valeriano. Dahil alam natin itong mga to, may kanya-kanyang mga tao to eh. May kanya-kanyang mga tao to. Itong si Roland Valeriano, eh talagang, ewan ko, may tao pa ba to? Yung mga trusted lang niya. Kasi alam natin, yung mga tao ni Roland Valeriano dito sa District 2, eh karamihan dyan, eh yorme. Kaya yung mga nasa kanya dati, ng mga tao niya, medyo nabawasan na po ngayon. Ayan po ang kwento dyan sa distrito. Nabawasan na po ata ang supporter neto ni Roland, itong congressman dito sa District 2 dahil yung iba ay talagang yorme. At alam natin na kaya lang nanalo itong si Roland Valeriano dito at siya na rin po ang nagsabi sa sariling bibig niya rin po nanggaling na dahil sa suporta at tulong neto ni Yorme sa kanya nung nakaraang halalan. At medyo malaki ang lamang niya dito rin sa kalaban niya ngayon na si Congressman Carlo Lopez. Talagang sinuportahan siya ni Yorme, lahat ng suporta ay binigay sa kanila. Talagang iba yung ginawang suporta ni Yorme sa kanila, pero nagtataka tayo kung bakit nangyari itong mga ganito. Itong nagkakahiwa-hiwalay sila ngayon si Yorme napunta na sa iba at naging magkalaban na sila. Biruin niyo po, ganyan po ang politika. Ganyan po ang politika. Wala po tayong permanenteng kaibigan. Wala po rin po tayong permanenteng kaaway. Di ba po noon, halos magkadikit yung mga yan. Dikit talaga yan si Yorme at saka si Kong Roland. Dikit yan dati, kaso nga lang nasa ibang paniniwala na siya ngayon. Halos ayaw niya nang maniwala kay Yorme. Di ba? Kaya ngayon, mababaliktad malamang ang sitwasyon dito sa District 2, Tondo, Manila. Kasi po itong si Yorme, sinusuportahan niya ngayon at katikit niya ngayon itong si former Congressman Carlo Lopez. Di ba? Ang ganda ng laban yan. Makikita po natin na sa panahon ngayon at yung sa District 2, yung mga residente dyan, talagang iba na ang kanilang susuportahan at nangangamoy palitan ng congressman to. Di ba kasi itong si Carlo Lopez talagang may sariling tao yan. Ito po anak ni Jim Lopez, yung dating congressman ng District 2 Tondo, Manila na wala pa pong talo. Ito pong si Jim Lopez ay nagretiro na sa politika at itong si Carlo Lopez ang pumalit sa kanya. At itong si Carlo Lopez ay nakatapos po ng termino to bilang congressman ng District 2 Manila. Biruin niyo mo, tapos ngayon kinampihan pa siya nito ni Isko at katikit siya. Ay nako, malamang sa alamang magpapalit ng congressman ng District 2. Di ba magaling na congressman din to si Carlo Lopez, kasi itong si Carlo Lopez nung siya congressman, naalala ko to nung siya congressman, talagang hindi siya nagbago. Gumawa siya ng mga iba't ibang proyekto sa bawat barangay dito o dyan sa District 2 Tondo, Manila. Alam yan ng mga residente ng mga taga-District 2 kung paano sila inalagaan ni Carlo Lopez, kung paano sila bigyan ng importansya at paano sila tulungan. Di ba? Nakita natin yan at alam natin na si Carlo Lopez talaga talagang unbeatable talaga rito sa lungsod ng Maynila, dito sa District 2. Hindi talaga basta-basta kaya talunin to. Hindi lang natin alam kung bakit siya natalo nung nakaraang halalan. Kasi alam natin maraming nagmamahal dito kay Carlo Lopez sa dami niya pong ginawa dito sa District 2. Hindi po matatawaran ng kanyang mga nagawa dito. At siya, kapag galing siya sa Kongreso, pag-uuwi po yan, hindi po yan didiretso sa bahay nila. Dadaan pa po yan sa mga ilang barangay para kumustahin yung mga chairman, kumustahin yung mga tao. Yan po dapat ang ginagawa ng isang congressman. Hindi yung kung porkit congressman ka na yung ilang mga barangay nakakalimutan mo na. Di ba may nakakapagsabi sa atin, yung mga ilang congressman dyan sa lungsod ng Maynila, halos hindi nila makita. Nakikita lang nila sa panahon ng halalan. Di ba?
Kaya itong laban ngayon dito sa District 2, malamang sa alamang talaga. Kasi siyempre suportado na ni Yorme si Carlo Lopez di ba? Pag sinuporta ni Yorme yan, ibig sabihin, yung mga boto na nakuha nung nakaraang halalan sa katunggalin nito ni Carlo Lopez, mapupunta na sa kanya. Kasi siya na kay Yorme na. Iba naman ang dating kasi ni Yorme pagdating sa eleksyon dito sa lungsod ng Maynila. Talagang sinusuportahan siya ng nakararaming Manileño. Kaya itong labanan dito sa District 2, malamang Carlo Lopez na. Oo, nakikita rin po natin At nagsasabi rin po yung mga ating mga kaibigan diyan. Minsan yung ilang kaibigan natin medyo ganun medyo, pero ngayon talagang nag-decide na sila na Carlo Lopez sila. Kaya abangan po natin yung mga maglalaban diyan sa konsehal at pag-uusapan din po natin yung mga konsehal diyan sa lungsod ng Maynila. Naku po, maganda rin po ang laban ng konsehal diyan. Magandang araw po at God